Matthew chapter 16. Let's read it all together. Verse 19. 1, 2, 3, read. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Sa ibang salin po sa Message Translation. 1, 2, 3, read. And that's not all. You will be in free access to God's kingdom, keys to open any and every door, no matter between heaven and earth and heaven. A yes on earth is yes in heaven. A no on earth is no in heaven. Tayong lahat po yumukot manalangin. Lord, we just thank you for today. Thank you that doors will be open sa bawat isa po sa amin. Doors of provision, doors of miracles, doors of deliverance, doors of favor, doors of unexpected blessing. Marami pa pong doors ang magbubukas sa amin even today. Even in this service, may mga magbubukas na hindi po namin inaasahan sa aming mga buhay. So we welcome you in this place. I thank you that you will give me the utterance so that I may declare the word of God as I ought to. We bless your name today, Father, in Jesus' name. Everybody will say, palakpakan po natin ang Panginoon. Come on. We can all be seated. Kami po ay sayang-saya na nandirito po tayo. And soon, dahil alos hindi na po tayo magkasya, soon ilalagay na po dyan yung second floor po natin, yung mezzanine po natin. Amen? So, dahil puno na po tayo, marami pang absent, kaya pag umaten po lahat, hindi po tayo magkakasya. So eventually, lalagyan po natin ang mezzanine yan. It can accommodate at least 300 people. So para umaba po yung buhay ko. Yan. Kasi kapag hindi po natin nilagay yun, magdadalawang service po tayo. Okay? So, sino po sa inyo dito, masaya kayo na nandito po kayo? Pakitapik po yung katabi mo, pakisabi sa kanya, blessing ka sa akin. Yan. Pakitaas po, naniniwala na yung katabi po ninyo, blessing siya sa inyo. Pakitaas ang kamay. Pakitapat. Kung sumpa po siya, bugbugin na lang po ninyo siya. Okay? Pero sino dito na naniniwala po kayo, blessing yung katabi po ninyo? Amen. So, nandito po tayo sa series ng Open Doors. Kasi, knowing na ang year 2024, it's the year of the open door sa bawat isa po sa atin. Last Sunday, napag-aralan po natin na marami pala klaseng open door. Marami palang doors na minuksan si Lord sa atin at pwede pa niyang buksan. Kasi common sa atin, ang gusto lang natin door ay yung door of provision. Diba? Gusto lang natin yung yumaman po tayo, magkaroon tayo ng pera, sumagana po tayo. And that's fine. Okay lang naman po yun. Pero gusto ko pong ipaabot sa inyo, isang pinto lang yun. Yung iba po sa inyo dito, gusto nyo yung door of good relationship. Kasi aanoin mo yung pera kung nagbubugbugan kayong mag-asawa. Lahat ng binugbog. Huwag kayong magsabing amen. May mga pulis po dito, di ba? Naintindihan ba ho natin? O kaya yung doors of health. Di ba, anuin mo yung pera kung may sakit ka naman. Mas maganda, kaya iba sabi niya, katulad kanina, pinag-pray ko yung pamilya nila ng mga apostol. Sabi nila, ang gusto mo sa first fruit mo? Sabi niya sa akin, ito po, tsaka gusto ko walang karamdaman ng aking pamilya. Maganda din po yun. Kasi minsan naanuin mo yung pera kung nasa ospital ka naman. Di ba? Anuin mo yung maraming pera. Hindi ka makakain ng Dunkin Donut dahil mataas ang sugar mo. Aray ko. Lahat sila kumakain ng cake tapos ikaw isang kutsara lang, tama na. Ang sakit. Tama ba ito? Mas maganda, buksan pa ni Lord yung doors of health sa bawat isa po sa atin. Amen? Tsaka ano pa, doors of favor. Ang ganda ng magkaroon kayo ng pabor. Ano yung pabor? Dapat siyang ma-promote. Ikaw ang nauna. Iyan po, marami pa pong doors na pwedeng buksan ni Lord. O kaya yung unexpected blessing. Hindi mo inaasahan na ganun. O kaya yung doors of divine connection o divine relationship. Tinanong nila, may nagtanong saan, Pastor, ba't may pulis na po sa atin dito? Sabi ko, kasi yung mga gusto mag-asawa sa atin,
sabi ko, pag tinuro ko, iposas na ninyo kagad. Para magsasama na sila panghabang buhay. Joke lang po yun. Amen. So, sa pinapag-aralan po natin, yung maraming doors na pwedeng buksan si Lord sa atin. At ako'y umaasa that as we preach about these things, kasi you get what you preach. You preach healing, you receive healing. You preach prosperity, you receive prosperity. And as we begin to preach on open doors, ako'y naniniwala marami pang doors ang bubuksan ng Lord sa bawat isa po sa atin. Ngayon, siyempre ang tanong, Pastor, kung may door, alam naman po ninyo, nasulat ko nga po dito, the importance of doors, di ba? You need a door to get into a place or come out of a place. Parang kayo po, kailangan natin ng pinto para makapasok kayo dito. Sa totoo, ilan ang pintong dinaanan po ninyo bago kayo makapasok dito? Gate, 1. Lobby, 2. 3. Nakapasok. Kailangan nyo ng 3 door para makapasok po kayo. Tama? Kasi kung 2 lang yung binuksan po ninyo, sa lobby po kayo. Naintindihan ba ho natin? So, napakalaga po ng mga doors sa buhay po. And the truth is, doors come in different sizes and design. May mga doors pong maganda. May mga doors din na malalaki. May mga doors din na maliliit. Iba't iba po yung mga sizes ng doors. Sino po sa dito na kasama ko kayo, naniniwala na bibigyan kayo ng Lord ng isang open door na talagang malaki, na hindi, na talagang sobra-sobra makakapasok ka talaga. You see, without open doors, a person can be confined to a particular level or spot. So today, ang pag-uusapan po natin, ready na kayo? Keys to open your God-given doors. Keys to open your God-given doors. Sino po sa inyo dito, naniniwala kayo, may isang pintong tinalaga ang Diyos sa inyo, o maraming pinto, di ba? Open doors, di ba? Enhanced movement. We need to open doors to move from one place to another place, from one level to another level. Ready na kayo? Here we go. What are the keys you need to open your God-given doors? Number 1, sigaw. Number 1, pakilakas. What's number 1? First row. Second row. Third row. Fourth row. Come on. Prayer. Makikita po natin ito. In Acts chapter 12, verse 5 to 11, si Peter po, nakulong po siya, di ba? Napag-aralan po natin ito. Peter received an open door because people were praying earnestly for him. Look at this. Verse 5, it says, 1, 2, 3, read. Peter was therefore kept in prison. But, come on, but, one more time, but constant prayer was offered to God for him by the church. And when Herod was about to bring him out, that night, Peter was sleeping, bound with 2 chains between 2 soldiers, and the guards before the door were keeping the prison. Now, behold, an angel of the Lord stood by him. A light shone in the prison, and he struck Peter on the side and raised him up, saying, Arise quickly. And his chains fell off his hand. Then the angel said to him, Gird yourself and tie on your sandals. And so he did. And he said to him, Put on your garments and follow me. And he went out and followed him, and did not know that what was done by the angel was real, but thought he was seeing a vision. When they were past the first and the second guard post, they came to the iron gate that leads to the city, which opened to them at its own accord. Pambihira. And they went out and went down to one city, and immediately the angel departed. And when Peter came to himself, he said, Now I know for a certain that the Lord has sent his angel and has delivered me from the hand of Herod and from the expectation of the Jewish people. Imagine, nakulong po siya. But, anong nangyari? But constant, Constant. Come on, answer me. Constant prayer was offered to him by the church. May isang susi pala na nagbubukas, na pwedeng magbukas sa mga doors po natin. Wala pong iba kung hindi ito ang panalangin. Lahat po na nagpipray, magsabing Amen. Marami po kasi sa mga tao ngayon, yung prayer, last resort na lang po nila. Hindi. Kapag may pangako ang Diyos sa inyo, ang first response po ninyo ay prayer.
Di ba? Marami kasi ngayon, pag wala na solusyon, doon pa lang po tayo nagpipray. And remember, si Lord po, sabi niya, call upon me and I will answer thee. The mere fact that God is inviting us to pray is because He wants to answer us. Gusto ni Lord, sana makuha po niyo ito. Ang rason, kaya sabi ni Lord, mag-pray ka kasi gustong sumagot ni Lord. Yun kasi ang avenue na pwedeng gumawa si Lord sa atin. And the truth is, maraming Kristiyano, hindi sila nakakaranas ng open door kasi yung susi nga nila, hindi nila nagagamit. Ano ang susi? Ano ang susi? Sinusubukan kasi natin buksan ang mga ibang bagay na gamit ang ibang susi, kaya hindi nagbubukas kasi may katapat po yung door ninyo. Ang susing yan ay panalangin. Can you say amen? Can you say amen? Because something powerful is released when the church prays. May nare-release po sa atin, may kapangyarihan po. At marami po sa atin naranasan na po natin yung kapangyarihan ng panalangin sa ating mga buhay. Sino sa inyo dito naranasan po yung kapangyarihan ng panalangin sa buhay po ninyo? Diba? Kasi remember, when you pray, listen to me, when you pray, you're inviting God to intervene in your situation. Gusto mo si Lord mag-intervene siya. And remember, prayer is a collision of the supernatural and the natural. Siyempre, pag nagsalpo ka niyan, siguradong may bibigay. Pag nagsalpo ka ng kapangyarihan ng Diyos at ang ating sitwasyon, sigurado po bibigay po yung ating sitwasyon. Why? Mas makapangyarihan si Lord. Can you say amen? Naintindihan ba ho natin? That's why napakalaga po sa atin na huwag po kayong mawalang pag-asa sa panalangin. Iba kasi sa atin, isang panalangin lang, ayaw na. Kasi ginagawa natin magic ang prayer. Hindi po magic yung prayer. Di ba? Yung hindi PTP, patipi, po, maging kabayo ka. Hindi ganun. Ang prayer po kasi, ito po ay bunga ng ating relasyon kay Lord. Ito po ay bunga ng ating relasyon kay Lord. Example, ito po, may mga anak ako, si Di, si Bob, si Paypay. Dahil may relasyon kami, hindi sila natatakot na gugutumin sila. Kasi meron silang El Shaddad. Diba? Hindi ko pa narinig si Paypay na mag-pray ng ganito. Diyos ko, paano na po ako? Bukas sigradong gugutumin ako. Paano naman yung aking katawan, Lord? Hindi ko pa siya nakitang nag-pray ng ganon. Bakit? Nagtitiwala siya, nagpagbukas ng kanyang mga mata, may kakainin siya. Hindi ba siya nag-worry na may pag-enroll siya? Hindi. Bakit? May relasyon siya sa akin. Alam niya, gagawin ko ang lahat para makapag-aral siya. Come on. Siya wala siyang kakayahan, pero ako may kakayahan ako. It's the same thing with God. Dahil may relasyon tayo sa Kanya, tayo wala tayong magagawa. Pero siya, may magagawa siya. We might as well start trusting God na alam niya, gagawa siya sa buhay po natin. Can you say amen? Hindi ba siya nag-worry kung may pag-enroll siya? Buti, matalino siya. Nung minsan sabi niya, nung nagbayad siya sa school po niya, ang binayaran lang niya, 300. 300 pesos for the whole sem. Kaya sabi niya, kaya ko nang paaral yung sarili ko. 300 lang pala. Pero sabi ko sa kanya, hindi mo pa rin kaya. Bakit? Sabi niya, yung 300 galing pa rin sa akin. Can you say amen? Pag sabi sa katabi mo, magtiwala ka kay Lord. Diba? Isa pa. In Luke chapter 11, ito po, maganda to. In Luke chapter 11, verse 9 to 9, ito po yung the friend in Jesus' parable who kept knocking, he kept asking. Finally, the friend got up, opened the door, and gave him what he wanted. Basahin po natin, okay? Sabayan po ninyo ako. 1, 2, 3, read. And he said to them, which of you shall have a friend
Pakilakas. Friend. And I have nothing to set before him, and he will answer from within and say, do not trouble me. The door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give to you. I say to you, though he will not rise and give to him, because he is a friend, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. So I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, knock, and it will be open to you. Dito po natin pinapakita yung kapangyarihan ng panalangin. May mga panalangin na isang beses na Lord, kailangan ko po ito. Lord, kailangan yung kumilos dito. And after that, yung iba sa inyo, nakalimutan na po yung prayer po ninyo. Pero kapag wala pa, you begin to thank God na yung panalangin po ninyo, narinig ni Lord. Alwa naman ang sinasabi kasi dito, kailangan mo lang yung mag-pray, paulit-ulit. Dito kasi, yung, Lord, din mo kong pera. Palaging manyan, di ba? Yung iba sa inyo, ganyan kayo mag-pray. Lord, salamat. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po. Lahat ng pangangailangan po namin, Lord. Yung pera ko po, darating na po siya mamaya. Tapos puputulin na po nila yung kuryente po namin. Ganyan, di ba? Ganyan yung iba sa inyo. Tapos sasagot si Lord, wala naman akong kinalaman dyan. Joke lang. Joke lang. Di ba? Tuturuan ko kayo mag-pray para maging persistent po kayo sa prayer po niyo. Example na lang. May kailangan po kayo sa buhay. Example na lang. Kailangan yung, simple na lang, kailangan nyo magbago yung asawa po ninyo. Sino sa dito gusto nyo magbago yung asawa po ninyo? Huwag kayong mag-amen. Sino po siya dito, kailangan nyo, pakitas na lang ang kilay. Gusto nyo magbago yung asawa po ninyo. Kilay lang, kilay. Kilay mo po, buntok din halwa. Kinay niya kayo na. Di ba? Makinig po kayo. Lord, salamat po. Salamat po sa asawa ko, Panginoon. Ganyan po kayo mag-pray. Lord, hindi ko siya kaya, Lord. Yung iba sa iyo, una kayong mag-pray. Lord, hindi ko po siya kaya. Kung hindi lang talaga sa marriage contract, hiwalayan ko na siya. Problema, pumirma po ako. Di ba, Lord? Hindi ko siya kaya, Panginoon. Kung hindi mo ako tutulungan, hiwalayan ko siya. Tapos, after 2 weeks, ganun pa rin. After 3 weeks, ganun pa rin. Uuwi po siya, lasing siya. Kung iilan na lang ang pera nila, isusugal pa. Paano po kayo mag-pray nun? Yung iba ganito na kayo, ayaw ko na, Panginoon, bahala ka na sa kanya, demonyo siya. Di ikaw mismo, sinira mo yung unang panalangin po ninyo. How to be persistent. Ganyan to po kayo yung persistent, ganito. Di nag-pray kang ganon, 2 weeks. 3 weeks, ganun pa rin, Lord, salamat po. Ganyan ka na mag-pray. Lord, salamat po. Alam ko, narinig mo ako. Lord, salamat po. Wala akong kakayan baguhin siya. Pero Lord, may kakayan akong patayin siya. Hindi, wag niyong idugtong yan. Wag niyong idugtong siya. Wag niyong idugtong yan, okay? Ang sabihin lang po niyo, Lord, alam ko, wala akong kakayan para baguhin siya, pero ikaw meron ka. Kung ako nga na bago mo ako, baguhin mo rin siya, Panginoon. Gumamit ka ng mga tao. Lord, use every avenue para matouch mo siya sa pangalan ni Jesus. Amen! 1 month, ganun pa rin siya. Mas lumala siya. Makinig po kayo. Kapag may sitwasyon na lalong lumala, ibig sabihin may nangyayari sa spiritual na kilalalagyan. The mere fact na may lumala siya, ibig sabihin may nangyayari. Kasi isa lang naman ang gusto ng kaaway sa inyo, i-discourage niya kayong mag-pray. Kasi pag na-discourage na kayo, hindi na kayo mag-pray. O ibig sabihin, hindi makakakilo si Lord sa inyo. Pero dapat persistent kayo. Huwag kayong matinag sa inyong nakikita. Amen. After 1 month, mas malala siya. Lord, alam ko, gumagawa ka. Ganon. Yun ang persistent. Yun ang constant prayer. Tapos after 2 months, yung sabi ng kaway, sabi ko na kaya sabi ko na sa iyo, demonyo siya ng mga demonyo. Gaganon ka ng kaaway. Pero siyempre ikaw dahil persistent ka, Lord, salamat po. Lord, salamat. Alam ko, wala akong kakayan, pero ikaw may kakayan ka. Ganyan po kayo mag-pray.
Anoint the Lord, ayaw ko na. Hindi mo man narinig, hindi mo man ako mahal. Gaganon ko, i-guilt trip mo pa si Lord, no? Hindi. Huwag mo niyo guilt trip si Lord. Kasi the first day you prayed, narinig ka na ni Lord. At sabi po sa Daniel, the day you prayed, God have already released the angel na dala-dala niya yung kasagutan. It's just inarang lang siya sa yung papawid ng mga kaaway. And you keep praying, you be constant, you be persistent in your prayer, and God will, that door will be open, na mamamalayan ka. After 4 months ka nagpipray, wala. Lord, salamat po, isang araw, may dala siyang bulaklak. Tapos binuksan niya yung pinto, sabi niya, God gave me you to show me what's real. There's more to life than just what I feel. Kaya ka naman, ka makapaniwala. May sira ka talaga, buntok na yan. Yun ang pinapanalangin mo. Amen. Can you say amen? Lahat po ng tinamaan, magsabing amen. Kasi sabi po niya, hindi niya bubuksan pero dahil persistent siya. Ang kailangan, alam po ninyo, ang kailangan talaga natin, may mga panalangin na sa natural, hindi nasasagot ito automatic. Pero in due time, katulad sinabi ni Princess, sa tamang panahon, makikita po niyo ito, magbubukas po ito. Amen. Kahit minsan naman, kahit sa susi, di ba? Minsan may mga susing, may mga pinto na hindi mo kagad, pero tama yung susi. Tama yung susi It's just minsan, hindi ka kagad mo ma-open. Amen. Lalong-lalo na pag matagal na yung susi niyan, pag kinalawang na. Minsan, kailangan talang konting pihit-pihit until finally, bubukas po yan. Can you say amen? It's the same thing with our lives. It's the same thing with the open door na gusto nyo sa buhay. Konting persistence lang sa buhay po natin. Pag sabi sa katabi mo, tiyaga-tiyaga. Sigawan mo ang katabi mo, tiyaga-tiyaga. Tiis-tiis. Yan. Ulitin po natin, tiyaga-tiyaga, tiis-tiis. Come on. Amen. Ganyan talaga. Minsan, kailangan mong ipihit pa yan Oo, may susi ka nga, pero kailangan mong gamitin yan para mabuksan po. Can you say amen? Number 2, key, para mabuksan po ninyo yung ano po ninyo. Number 2 is praise. What's number 1? What's number 2? Praise. Papuri. Amen? Nakita po natin yan. O, tingnan po natin. Acts chapter 16, verse 25 to 26. Master na po niyo ito. Kailangan ko lang ibalik sa inyo kasi iba sa atin, naiinip po kayo. Ang problema, hindi natin ginagawa yung dapat gawin po natin. Nakulong po sila Paul at si Silas, sabi po niya, but at midnight, Paul and Silas were praying. Ito, kasama na naman yung prayer. And singing hymns to God. And the prisoners were listening to them. Suddenly, there was a great earthquake so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all, let's say all. One more time, let's say all. Pakilakas, let's say all. All the doors were open. And everyone's chains were loose. Dahil sila ay nanalangin at sila ay nagpuri. Sabi po ng Bible, lumindol at nabuksan ang bawat pinto. Natanggal yung mga tanikala po nila. Pambihira ito, di ba? Ano bang kinanta po nila? I don't know. Di ba? Hindi ko alam kung anong kinanta nila. So, just imagine, nakaposas po sila. Look at the situation. Sabi po ng Bible, actually, yung kulungan po nila, it is the most, ano po to, pinakamalalim na kulungan nila Paul. Nakatanikala po yung kanilang mga kamay at kanilang mga paa. Mahirap po yun. Mahirap yun. Just imagine, di ba mahirap, nakatanikala ka. Pero nakuhanan pa po nilang manalangin at kumanta. Just imagine. Mahirap na yung sitwasyon po nila. Nakuhanan pa nilang mag-pray at kumanta. Tayo, konti lang yung sitwasyon.
Mas madali pa sa atin magreklamo. Amen. Iba sa inyo, di ba? Minsan, sabi nga ni Roland kanina, kung yung usher po, dito po kayo, di ba? Gagaling ka ng mga usher. Konti lang yun. Pakialam ko, gusto ko. Gaganyan ka pa, di ba? Binili ko na yung upuan na to. Di mo nakikita yung pangalan ko? Konti lang yun. Pero sila, mahirap yung sitwasyon, pero nakuhanan po nila silang kumanta. Hindi ko alam kung anong kinanta po nila. Di ba? Hindi naman siguro kinanta nila yung Baba Black Sheep. Ewan ko po kung anong kinanta po nila. Palagay po ninyo anong kinanta po nila. Kung ikaw, Ate Linda, ikaw si Paul, anong kakantahin mo? Hindi ganyan. Di ko kayang tanggapin na mabibilanggo ka kasama sa akin. Ganyan, dalawa sila eh. Goodness of God. Sige nga ni, goodness of God. Matanong ko po kayo, kaya ba ninyo kayang awitin yan pag nakaposas kayo? Kaya ba ninyo awitin yan? Na ang mga kasama ninyo sa sukulan, mga daga, mga ibis. Kaya ba ninyong awitin yan? Siguradong, I bet, marami sa atin, makakalimutan na niyo yung goodness ni Lord. Kasi you're so focused on your situation. That's the point eh. That's the point of praising God. Kasi when you praise God, the focus goes to God. At yung distraction mo dito nawawala. That's the good thing that praise does sa buhay po natin. When they started to praise God, nawala yung focus sa mga kadena nila. Nawala yung focus sa mga tali nila. Nawala yung focus sa mga daga. Nawala yung focus sa mga ngipis. Ang na-focus po nila ay ang Diyos na may kakayahan para magligtas sa kanila. That's the good thing about praising God. When you praise God, the focus goes to God. That's why, sabi ni David, oh, magnify the Lord with me. Let us exalt His name together. Kasi when you praise God, God begins to, makikita mo, lalong lumalaki si Lord sa buhay po ninyo. Kaya sabi niya, oh, magnify the Lord with me. Kaya siya kumakanta kasi the more he sings to God, the more he praise God, lalo niyang nakikita, kayang-kaya ng Diyos ang sitwasyon na ito. Kayang-kayang baguhin ng Diyos ang buhay na ito. Can you say amen? That's what we do when we praise God. Hindi ka kumakanta for the sake of singing. Hindi ka kumakanta for the sake of singing. Iba sa atin, ang gaganda po ng mga boses ninyo. Iba sa atin, hindi naman kagandahan yung ibang boses po ninyo. Pero that's fine. Iba sa atin, soprano. Yung iba, alto. Yung iba, sintonado. That's fine. Wala naman sa pagandahan ng boses ito. Nasa pagandahan ng puso. Kasi kapag kumanta ka, kahit sintonado ka, hindi naman yung boses ang naririnig ng Diyos sa iyo. Yung puso mo, yun ang naririnig po niya. Come on! That's why one of the keys that can open your God-given door is praise. Diba? Yung nakatali ka tapos, all my life you have been faithful. Diba? Yung kahit mahirap ang sitwasyon, nakakaawit ka. Hindi ba nyo napansin? Kahit sa natural lang. Hindi nyo napansin, kapag umaawit kayo, lumilipas yung panahon. Tapos yung pakiramdam po ninyo, ang ganda ng feeling. Ang ganda ng feeling kapag kumakanta po kayo, di ba? Kahit sa natural, yung iba sa inyo, pag nakahawak na kayo ng mic ng karaoke, ayaw na ninyong bitawan. Kasi you feel good. Diba? Just imagine, kasi
Marami sa atin gustong-gusto tayong kumanta. Sino po sa dito gustong-gusto niyong kumanta? Pakitaas ang kamay para makita ko po. Sige po, sige, pakitaas yung kumanta. Yan, yan. Gustong-gusto niyong kumanta. Ikaw, Juliet, gustong-gusto mong kumanta. Pati ikaw, Da, gustong-gusto mong kumanta. Pag ikaw ang kumanta, mananalangin pa muna tayo bago ano. Di ba? Di ba? Sino po sa inyo dito? Happy birthday po. Di ba? Pakitanong nga po yung katabi mo nyo. Marunong bang kumanta yan? Sino po sa inyo dito pag kinakantahan kayo, kinikilig kayo? Kinikilig kayo. Di ba? Kinikilig po kayo. Jing up dyan bro. Jing up. Di ba? Wise men say, only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Tayo ito sabay-sabay. Shall I say? O, di nga. Yung matatandaan niya. Nung pong mga paligayo, kaya tayo CR na. Kasi nga naman, something happens when we sing. Natural lang yan, ha? Natural lang po yan. Diba yung, just looking at you, pag sinabing, wise men say, and only fools rush in. Here we go. But I can't help falling in love with you. Teka, matatal ng dega matingis. Di ba? Natural lang po yan. It's something, you feel good. But, makinig po kayo. Iba sa praise. Iba sa praise. Iba sa praise. Iba yung papuri. Di ba? Praise causes you to focus on God and prevents you from being distracted by people and things that surround you. Remember, sabi nga po dito, remember, God delights in the praises of His people. When your praises arise, He too arises to open doors for you. Nung nagpasimula po silang umawit, nung nagpasimula silang kumanta, tumaas ang kanilang papuri, umabot ito sa kalangitan. At dahil dito, si Lord, bumaba siya. Binuksan niya yung mga pinto na hindi nila mabuksan sa kanilang mga sarili. Amen. And maybe today, your door is just one song away. Hindi niyo nakuha. Maybe today, your door to be open is just one song away. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Taas po natin ang ating mga kamay. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. with
am able. Oh, I will sing all the goodness of God. Lift up your voice, everybody, sing it together. With all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Taas po natin ang ating mga tinig sa Panginoon. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing it from the beginning. I love you, Lord, Sing it to God. for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sing it all together. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing it all together now for the last time. All my life you have been faithful. Taas po natin ang ating mga tinig sa Panginoon. All my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Maybe today, you're just one song away for that door to be open sa buhay po ninyo. Hallelujah. We can all be seated for a while. Alam ko po, gigil na gigil po kayo. Praise God. Just imagine, bibitinin ko muna po kayo. Habang umaawit po tayo, you can sense. All of a sudden, the atmosphere is changed. Was changed. All of a sudden, para bang may kaiba sa pagtitipon. Why? Because when your praise arise, God comes down. Kapag tayo po'y nagpupuri, ang ating mga, sabi po ng Bible, God inhabits the praises of His people. Ibig po sabihin, kapag umakyat ito, bababa po yung Panginoon. Parang ganito. Ang ginagamit pong salita dito, yung intertwined. Na kapag ang papuri ninyo umakyat, ang presensya ng Diyos, bababa. The word intertwine, kamukha din po ito ng salitang pagsisiping ng mga mag-asawa. Na kapag sila ay nagsiping, may nabubuo. Did you get the point?
Yan din po ang papuri po natin, ang pagsamba natin kay Lord. Na kapag umakyat ito, na buong-buo yung puso po natin, bababa yung kapangyarihan ng Diyos at sigurado may mangyayari, may mabubuong magandang bagay sa buhay po natin. Can you say amen? Kaya, ano po sabi po ng Bible? Psalms 100 verse 4, enter His gates. Come on! Enter His gates with thanksgiving. Enter His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. Pero mas maganda po sa TPT version. Let's read it all together. 1, 2, 3, read. You can pass through His open gates with the password of praise. Come right into His presence with thanksgiving. Come, bring your thanks offering to Him. Affectionately bless His beautiful name. Ano po sabi niya? You can pass through His open gates with the password of. Come on, with the password of. Ano ang password daw para makapasok po tayo? Come on. It's praise. Hallelujah. Kaya, pwede daw po tayong yan ang password mo eh. Kahit sa ATM naman, kung wala kang password, walang lalabas dyan. Di ba? Kahit sa mga ano po ninyo, sa mga social, may mga ano po kayo sa computer ninyo, pag wala kayong password, paano yon? Hindi kayo makakapasok. Sa atin po, ano yung password po natin? The password of praise. Amen. Praise God. Tapusin na po natin ito, no? Okay lang po. Okay lang pong mag-overtime tayo ng konti. Sana po hindi nanlilisik yung mga mata po ninyo. Okay lang ba kung tapusin na po natin ito? Kasi nagre-ready na yung mga ushers sa communion po natin. But I believe this is very important. Baba muna yung communion. Baba muna. I want everybody to hear this very well. Alam ko po, very, very efficient yung ano po natin. But I believe the presence of God is in this place. And this is very important na marinig po natin lahat. Praise God. Diba? Sabi niya, you can pass to the open gates with the password of praise. Ibig po sabihin, ito po yung ano po natin. Ito yung password po natin. Marami sa inyo dito, marami kayong gustong mabuksan sa buhay po ninyo. It's just, hindi po natin nagagamit yung susing ito. The reason your doors are closed is because your mouth is closed. Hindi nyo nabubuksan. Madalas, mabuksan man yung ating bibig, gagamitin pa po natin sa pagrereklamo. Minsan, gagamitin pa natin yung ating bibig para mag-utter ng negative words. Laban pa sa atin. Laban pa sa sitwasyon po natin. I was talking to a young man yesterday. Sabi sa kanya, twice ko nang narinig sa iyo yan. Na para bang gusto ko nang mag-quit. Gusto ko nang mag-quit. You don't have to say that. Kasi hindi mo namamalayan, matatrap ka. Matatrap ka na sinasabi mong yan. Sabi sa kanya, twice na kitang narinig, I cancel those words sa buhay mo. Kasi po, imbes na, hindi naman lahat ng ating nararamdaman, totoo. Diba? Iba sa inyo, ako mag-post kayo, wagas eh. I'm disappointed. I'm sad. Ang pangalan mo ba sad? Ang pangalan mo ba disappointed? Mas maganda pa I'm feeling disappointed o feeling sad. Pero even that, hindi po yun ikaw. Dapat sinula mo, I'm blessed. I'm happy. I'm joyful. I'm forgiven. Come on. I'm rich, di ba? I am debt-free. Come on. I'm healed. I'm strong.
I can do all things through Christ who strengthens me, and everything that my hand touches prosper. Diba? Did you get the point? Did you get the point? Meron ba akong kasama dito na simula sa araw na ito, imbes na lulungkot kayo, magsasaya kayo? Pwede ba tumayo po tayo lahat? I want you to find 5 people, pakisabi sa kanya, konting saya lang, may mangyayaring maganda sa inyo. Konting saya lang, may maganda mangyayari sa iyo. Here we go! Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul. Hey! It's like a rose, and I've tried with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting. Oh, like a rose. Just when I ran out of road, I met that I didn't know, 'cause he told me that I was not alone. Here we go. He picked me up. Yan ang gusto ko. Kahit nakapreno, sumusulong po kayo. Pakisabi sa tabi mo, hindi ako papayag na nalulungkot kang ganito. Diba? Dapat magsaya ka. Pakihawak yung kamay ng katabi po ninyo. Let's do it all together. 5, 6, 7, 8. Here we go. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul. This kind of home, and I try with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting. Oh, by the road. Kilos-kilos ng konti. Ang sabay-sabay. Just when I ran, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. You picked me up, you turned me around, you placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hey! One more time. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning, hey, like ashes in the wind. So long to my old friends, but and bitterness is just a skin and food. You ain't welcome here. Go, pakihawak yung katabi. Come down till I walk street down. I'll sing of how you saved my soul. This way was up and down, this way back. Oh, oh, oh. You picked me up, you turned me around, you placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. We can all be seated. We can all be seated. I thank God. Come on, give the Lord a shout in this place. Naintindihan ba ho ninyo? Kasi sila nakaposas, nakatalikala. And yet, nakayanan pa nilang kumanta. Hindi ko alam, wala naman sinabi ang Bible kung ano pong kinanta po nila. Pero isa lang ang sigurado, lumindol at bumukas yung mga pinto. Amen.
siguro nagbabasa sila ng pasyon, di ba? Yung nakatanikala sila, di ba? Yung tayong dalawa ang sakit ng aking likod, ikaw din, masakit ang likod mo. Di ba yan? Hindi natin alam kung anong kinanta po nila. Pero isa lang ang sigurado. Dahil kumanta po sila, di ba? Yan. Tapos sabi ng mga nasa sukulan, sabi, ang ingay-ingay ninyo. Di ba? Ang ingay-ingay ninyo. Ginaganyan siguro sila. Pero di ba, Pablo, tikin ako pa. Ang ganda ng buhay ko sana. Sinama pa ako ng lokong-loko. Hindi natin alam, di ba? But you see, sabi nga po nila, your ways are not God's ways. His thoughts are not our thoughts. Pwedeng gamitin ng Lord ang isang awitin para gumawa ng himala sa buhay po ninyo. Let me close with the story. Isang araw, kailangan po namin ng pera. Dalawa ni Pastora Che. And we need around 50,000. Sabi niya sa akin, Pa, kailangan natin ng 50 mil. At that time, wala naman po kaming pera. Siyempre, kung ako, ikaw, anong gagawin mo? Siguro, gusto ko na sabihin sa kanya, hintayin mo ako, pupunta ako sa checkpoint. Magmamacho dancer ako lagi. Sasayaw ako. Pwede ko pong gawin yun. Pwede ko sabihin sa kanya. Di ba? Sabi niya, Pa, anong gagawin natin? So we prayed. And after that, lumabas po ako sa kwarto namin. And what I said is, di ba yung still na kinakanta po natin? Yung kinakanta natin. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the high. I will be still, know you are God. What I did, kumanta po ako. And this is a true story. Naligo ako, habang naliligo ako, kumakanta po ako. Habang nasa salamin ako, you look good today, boy. Tapos kumakanta, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above. Nagsisisa ko niyan. Father, you are King over the flood. I will be still, know you. I just sang for around, siguro po, mga 3 to 4 hours. Somebody called. Sabi niya, Pastor, nasa bahay ka ba? Sabi ko, nandito ako. Dadan ako dyan, sabi niya. Nung duman ako, sabi niya, Pastor, di na ako aakyat, hindi na ako bababa sa sakyan. May gusto lang akong idaan sa'yo. Nung duman po siya, sabi, bumaba ako, sabi niya, oh, naalala kita, sabi niya. Binigyan po niya ako na sobre. Pag binigyan po kayo na sobre, huwag kayong gagad. So, binigyan niya ako na sobre. So, siyempre, kumakanta pa ako. When the oceans, nung binigay po niya, sabi ko, Lord, napakabuti. Hindi pa nakita ko ng sobre. Remember, we needed 50,000 pesos. So, nung binigyan po niya, sabi niya, una na ako, Pastor. Say, thank you, sabi sa kanya. Umakyat po ako. Nung akyat po sa bahay namin, siyempre, bago makita ni Pastora Chit, dapat makita ko muna.
Anyway, mapupunta naman sa kanya, makapangyarihan siya. So, nung binuksan ko po siya, isang cheque, Lito Conanan, 150,000 pesos. Diba? You see, you just don't know. One song, just one song, God can make a miracle out of that song sa buhay po ninyo. Can you say amen? Can you say amen? May mga susi kasi na pwede po natin gamitin para magbukas ito ng mga pinto sa buhay po natin. Can you say amen? Kung sakali po sinubukan nyo, nakaisang kanta na kayo, sabi ni Pastor, isa, nakadalawa na ako, wala pa. Hindi po ganun. Diba? Wala naman kasing magic. Nasa puso. Nasa pananampalataya. Can you say amen? When you give it all to God, remember, He will come to your rescue. He will save the day para po sa inyo. Can you say amen? Pwede ba po tayong taas ang ating mga kamay? Praise God. And I will soar in you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. For the last time. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar in you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Praise God. Wag po kayong umabsent sa Sunday na darating dahil ako po'y naniniwala marami ang gagaling, maraming mapapalaya sa darating na linggong ito. Maraming pinto ang bubuksan ng Diyos sa bawat isa po sa inyo. Hindi lang ngayon, lalong-lalo po sa darating na linggo. Tumayo po tayo lahat. Let's sing it all together. Taas po natin ang ating mga. The oceans rise and thunders roar, I will soar in you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar in you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar in you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Taas po natin ang ating makamay. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mga susing binigay mo sa amin para buksan ang mga pintong tinalaga mo sa bawat isa po sa amin. And Lord, today, tulungan mo ang bawat isa na magamit po namin yung susi ng panalangin para buksan ang mga bagay na ito. Gamitin namin yung susi ng papuri, Panginoon, para mabuksan ang mga pintong ito. Dalangin ko na istira mo yung panalangin at papuri sa bawat isa po sa amin para marami pang pinto ang mabubuksan sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, salamat po na magamit ang aming mga bibig sa panalangin
Magamit ang aming mabibig sa papuri, hindi sa anumang mga bagay, kung hindi ito'y magagamit para sa inyo, Panginoon. Lord, we acknowledge you today. Thank you, Lord. And we say to those doors, be open today. Be open by prayer. Be open by our praise today. Lord, we just bless your name today. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord cause His face to shine upon you. May you experience His peace now and forever. May you be blessed coming in. May you be blessed coming out. May the blood of Jesus cover you from head to foot. I bless you now. I bless you with open doors. In Jesus' name. Everybody will shout. Amen. Thank you for coming. Thank you for watching. God bless you.